derived from an organically grown cactus plant. Maintaining a healthy weight feels good and feels right. So, if you want to take control of your weight, it's time to live out. Ang mga unang balita sa mga oras na ito. Salpukan ng 2 motorsiklo sa Quezon City, 3 ang sugatan. Driver na kasamang nasunog sa loob ng kanyang sasakyan sa Caloocan City, positibong kinilala ng kanyang mga kaanak. Relief goods para sa mga biktima ng baha at mudslide sa Brazil na ihatid na sa pamamagitan ng rescue helicopters. At Jeneline Mercado, muling isinugod sa ospital. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Glavio kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Driver ng nasunog na sasakyan sa Caloocan kahapon natukoy na ng mga otoridad. Sa panayam kay Police Senior Superintendent Jude Santos, hepe ng Caloocan Police kanina, mismo mga kaanak ng biktimang si Lady Dulay ang positibong kumilala sa kanya. Sa inisyal na resulta ng investigasyon, ilang beses nang nasira ang sasakyan ni Dulay bago tuluyang nasunog. Lumalabas na may problema itong sasakyan sa kanyang electrical. Nung ito nangyari, nasunog. Kasi nga yung minsan, yung nasisira daw yung sasakyan at hindi umaandar, pinapalatan na lang yung wire at nire-recta dun sa kanyang baterya. Isang lalaki na dagwang patay at sunog ang buong katawan sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Tinatay na sa edad na 35 taong gulang ang biktima. May taas itong 5'8 hanggang 5'10. Datagpuan ng isang magsasaka ang labi sa gilid ng irrigation canal. Nakapiring ang mga mata at may tama ng bala sa ulo ang biktima. Pansamantalang inilaga ang labi sa RBN Funeral Home sa Cabanatuan City. Bagaan ng 2 motorsiklo sa Quezon City, 3 sugatan. Isa sa mga na-accidenting rider, aminadong nakainom. Ang report mula kay Tricia Zafra. Maswerte pa rin si Jefferito Avila at hindi gaanong malala ang mga tinamu niyang sugat matapos maaksidente dahil sa umano'y pagmamaneho ng lasing sa Batasan Road sa Quezon City. Bakit ka naman nagmaneho ng lasing? Gusto ko na po kasi umuwi. Mag-aalauna ng madaling araw, pagkagaling sa inuman, lakas loob umarangkada pa uwi si Avila, sabik sa bitbit na pasalubong na tilapia para sa kanyang mag-anak. Pero ang magandang intensyon, nauwi sa sakit ng katawan. Sa tulin daw ng takbo ni Avila, matapos niyang mag-U-turn sa Center Island, bumangga ito sa isa pang motorsiklo. Nagtamo ng sugat sa mukha ang driver ng nabanggang motor na si Jeffrey De La Fuente. Hindi naman makatayo ng tuwid ang angkas niyang si Edgar Yumang. Dinala sa paggamutan ang 3. Palagi naming paalala sa mga driver, lalo sa mga nakamotor, kailangan talaga mag-ingat sila dahil dalawa lang ang gulong. Kahit anong kuwan nila, pag natumba sila mabangga o sila makabangga, sigurado masusugatan. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Bangkay ng anak ni Attorney Oliver Lozano inaasang ibabiyahe pauwi ng Maynila anumang oras mula ngayon. Para sa detalye, may live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rhea, tinatay ang bandang alas 6:30 nga ngayong umaga nang dumating dito sa Angeles, Pampanga yung karo ng St. Peter na inaasang susundo sa mga labi ni Emerson Lozano mula dito sa Angeles, Pampanga at maghahatid sa kanyang mga labi dyan sa may Quezon City. Bandang alas 6:30 nga nang muli nating mamataan ang pamilya Lozano habang inilalabas nga yung casket na gagamitin para nga sa labi ni Emerson. Muling kinakitaan ng pagbuhos ng emosyon ang pamilya. Matatandaan rin na bandang alas 12:30 pa kayo na madaling araw nang dumating dito sa Angeles, Pampanga ang pamilya Lozano. Pero hindi agad na ihatid yung labi ni Emerson sa may Quezon City pagkat may mga inaasikaso pang mga papelos, partikular itong travel permit. So inaasahan ngayong umaga pag bukas ng opisina dito sa munisipyo ay maayos na ito at ang target sana bago mag alas 10 ng umaga ay maihatid na siya sa Quezon City. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nag-uulat live mula sa Pampanga.
Rescue helicopters puspusan na ang paghahatid ng relief goods sa mga biktima ng baha at mudslide sa Brazil. Sinamantala ng rescue workers ang pagtila ng ulan para mamahagi ng pagkain at tubig na maiinom sa mga biktima ng kalamidad. Dahil maraming kalsadang hindi pa rin madaanan, helicopters ang ginamit ng mga rescue teams sa pamamahagi ng tulong. Prioridad ng mga rescuers ang isolated areas kung saan walang access ang mga residente sa mga pangunahing pangangailangan.